lakas naman din ng loob mo na amunin ako, no? Eh baka isang pitik ko lang sa'yo, tumilapon ka na. Next time, pick someone your own size, okay? Oo nga. Mas malaki ka nga sa akin. Pero mas malaki naman yung insecurity mo. Palibasa, hindi mo ako matalbugan kaya kinakarir mo yung pangbabash mo sa akin. O ganun. Pagtrabahuan mo kasi, hindi yung puro intriga yung inaatupag mo. Ano ba? Sabi ko na itigil nyo, di ba? Baka makita pa kayo ng boss natin, oh. Nakakaya sa kanilang lahat. Ano kayo dalawa? Gusto nyo masuspindi o mawalan ng trabaho? Well, if I were you, Lilet, mag-update ka na ng resume mo. Sa tingin mo, papayag sila CRD na may magsistay dito sa firm nila na isang engano? Magligpit ka na ng desk mo kasi bilang na ang araw mo dito. Attorney Melissa, ikaw ang dapat kabahan na makamawalan ka ng trabaho. Baka nakakalimutan mo. Pumirma tayo ng non-disclosure agreement at nangako na hindi natin i-disclose lahat ng mga information na nasasagap natin dito sa opisina. Kung gusto mong tumagal dito, itikom mo yung bibig mo. Itikom mo yung bibig mo tungkol sa mga nadidiskubre mo tungkol sa koneksyon ni Attorney Lilet sa mga engano. Intindihan mo? Ayos ka lang? Sa tingin mo totoo yung sinasabi ni Melissa? Tatanggalin ako ng CRD dahil kapatid ko yung nag-aakusa sa anak nila? Hindi. Hindi naman siguro. Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Ginagawa mo lang na maayos yung trabaho mo. Kaya wala silang rason para sasantihin ka nila. I'm going to record this for my own reference. Okay? Nung dumating kayo nung kaibigan mong si Hailey doon sa beach party venue, nagkausap kayo ni Ino. What did you talk about? Nagtalo kami. Ino was so mad at me. Kasi nag-gate crush kami ni Hailey sa party niya. I was so upset. Kasi nakipaghiwalay siya sa akin. And then, what happened? I started drinking. Kasi I'm so hurt sa lahat ng sinasabi sa akin ni Ino. Uminom ako mag-isa sa beach. So, pagkatapos mong uminom, anong mga sumunod na nangyari? How did you end up in the room? Di ba sinabi ko na sa affidavit ko? Bakit ba inuulit na naman natin? Trixie, kailangan consistent ang story sa affidavit mo. Lalo na kapag tinanong ka on the spot, kapag magkaroon ng clarificatory hearing sa piskal. Naghahanda lang tayo. Please answer the question. Trixie, sagutin mo na. How can we help you kung hindi mo kami tutulungan? Mom! Can you stop? Ayoko! And I'm sorry! I'm sorry if hindi ko kayang sabihin sa inyo. Hindi ko kayang balikan yung gabing yun. Hindi ko kaya kasi it's so horrible, it's so painful. I'm sorry if nahihirapan ako ikwento sa inyo. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko kaya eh. At kung pipilitin niyo ako, I'm sorry, Mom. Hindi ko kaya. Ayoko. It's like experiencing that nightmare all over again.
sorry. Patricia, just give her space. It's our fault. We've been pushing her too hard. Kaya nga natin siya hinahanda, di ba? Para pagdating niya dun sa korte, matapang niyang maikukwento lahat ng kahayupan at lahat ng pambababoy na ginawa sa kanya. I'll be honest with you, Ramir. If word gets out na nasa side ng accused ang half-sister ni Trixie, hindi yun makakatulong sa atin. The public has the propensity to be curious and to make some assumptions. The last thing we want is for the people to think na mismong kapatid ni Trixie ay hindi naniniwala sa kanya. So why would they believe her too? Baka hindi pa nagsisimula ang trial nahusgahan na si Trixie sa Court of Public Opinion. So what are you suggesting? I-deny ko sa publiko na anak ko si Lilet? Kapag ginawa ko yun, baka tuluyan na akong sumpahan ng anak ko. At talagang maputol na kahit na anong pagkakataon para magkaayos pa kami. That's not what I'm trying to suggest. I would recommend that you get Lilet to be part of the prosecution team. Total, nakikilala na rin siya ng publiko. Malaki ang galit sa akin ni Lilet dahil sa dami ng atraso ko sa kanya. I don't think I can convince her to have Trixie. Mabait at mabuti ang kalooban ni Lilet. Sigurado ako na hindi rin niya matitiis ang kapatid niya. After all, pamilya niya rin kayo. I've tried reaching out, pero hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Keep on trying. Kung hindi mo makontak, puntahan mo siya. Talk to her. Convince her. Your family needs her right now. Pwede ba kita makausap? Attorney Kurt, nauna ka na. Ako nahala dito. Sigurado ka? Anong kailangan niyo sa akin? Lilet, pasensya ka na bigla ako napunta dito. I didn't mean to ambush you, but I had no choice. Hindi mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo. Sa tingin ko ho kasi mas makakabuti para sa ating lahat na wala na lang tayong communication. Obvious naman ho yung rason eh. Anak ho ng mga amo ko yung dinedemanda nyo. Ayoko naman hong maipit sa gulo ng mga pamilya nyo. Actually, kaya ako nagpunta dito. May request sana ako sa'yo. Lilet, anak, nakikiusap ako sa'yo. Talikuran mo na yung mga deleyon. Tulungan si Ino, mas kailangan ka namin. Tulungan mo kami makamay ang hustisya para sa kapatid mo. Pwede bang ikaw ang maging abogado ni Trixie?